I was the last person to know na meron pala siyang pinakasalan through yung mga friends namin. Sabi nga niya, ayaw ng parents ko sa idea na magpakasal tayo. Kasi ang dali-dali pa daw nating nag-meet, ganun, wala na silang pakialam sa buhay ko. Parang awa mo na, Sheila, kailangan na nating magpakasal. Sabi niya, bakit? Kasi hinihiwalay ako ng mama ko sa'yo. Hindi ko kayang himiwalay sa'yo. Sabi niya, mahal na mahal talaga kita kahit anong mangyari. Hindi ako pupunta ng Amerika nang hindi kita kasama. Ika-24 ng Mayo taong 1999, ikinasal si Sheila Leodones, 21 taong gulang, kay Mike Villano sa Caloocan City Hall. Hindi man niya ito lubos na kilala, naisip niyang maswerte siya sa kanyang napangasawa. Bukod sa mabait na, may pinag-aralan pa at galing pa sa may kayang pamilya. Tatalon pa daw siya ng Pasig River para lang tatawag siya rito. Nandito ako sa Pasig River ngayon. Sabi niya, pag hindi mo ako pinakasalan, tatalon ako rito. Ganyan. Hanggang sa mag-iinom siya sa mga beer house, tapos makikita ko na natutulog sa kanto, sa kalye. Sabi ko, ang problema mo, mahal na mahal kita eh. Ewan ko ba't hindi mo ako matanggap at ayaw mo pakasal sa akin. Masyado siyang magaling magsalita. Kahit ako sinasabi niya, ate, pinapipili ako ng mami ko, kayamanan o si Sheila, si Sheila. Nagkakilala ang dalawa sa Philippine Village Hotel. Si Sheila ang PR nito. Si Mike naman ay may-ari umano ng isang dyaryo, ang Foreign Post. Alam kong reporter siya ng Foreign Post, so alam kong marami siyang connections. Sabi niya, sige, tutulungan kita. Sinamantala ni Sheila ang pagkakataon na humingi ng tulong kay Mike upang mapalaya ang ina niya sa kulungan. Dito naging malapit ang dalawa. Sabi niya, Sheila, ang sabi ng judge, mag-provide daw kayo ng 150,000. Para Sabi matanggal niya, na yung kaso para ng daw nanay mo. ma-dismiss. Oo. Sabi ko, alam ko hindi na pwede kasi may decision na, so convicted na yon. Sabi ko, hindi, may magagawa tayo, basta mag-motion for reconsideration tayo. Ngunit hindi umabot ang perang ito sa judge. Ilang araw lang mula nang ibigay ni Sheila ang pera, nawala ng parang bula si Mike. Nag-LRT kami. Pagbaba ng LRT, sabi niya magsi-CR lang ako. Sabi ko, sige, doon na tayo magkita sa National Bookstore kasi bibili ako ng book. Sabi ko, niya, sige. 2:30 yun. 4:30 na, wala pa. Naghihintay ako sa National. Sabi ko, sobra naman to, iihi lang. Sabi ko, gaano ba naman karami ihi nito? Sabi ko, uwi na ako. Sabi ko, uwi na nga ako. Baka sa baka hindi nangyari. Hindi mo inakalang. Hindi talaga. Kasi alam ko, mahal ako eh. Ngunit siya'y naloko. Kailanman ay di na bumalik pa si Mike. Masakit, lalo na't isang buwan ng buntis si Sheila noon. Isa siyang napakasamang tao. Hindi siya marunong maawa sa kapwa niya. Alam niyang naghihirap na, dinagdagan pa niya. Nabola niya kami masyado. Ang galing niya, pwede siyang artista, baka maging best actor ngayon. Ngunit di nagpaawat si Sheila. Hinanap niya si Mike sa anumang paraang makakaya. Sa pagkadesperado, pati ang mga apelidong Villano sa PLDT directory ay tinawagan niya. Ito ang bumulagta sa kanya. Sabi ko, pwede kay Mike? Sabi ko, nandiyan ba si Mike? Sabi nila, sino to, ate? Gumanon sila sa akin. Sabi ko, ate, yung asawa ni Kuya Mike, sabi nila. Tapos nag-isip na ako. Sabi ko, ako asawa eh. Sheila ako eh. Sabi ko, oo. Sabi ko, to, nasan si Mike? Ay, wala na siya. Hindi na siya pumupunta rito since pa noon, sabi sa akin. Sa pag-uusap ni Sheila sa telepono, nalaman niyang may isa pang asawa si Mike na itatago natin sa pangalang Zenny. Taong 1993 nang pakasalan ni Zenny si Mike Villano sa Amerika. Marami siyang kaibigan, ma-PR, generous. Bagong kasal pa lamang sila, anya na wala ang 280,000 pesos na pera na ipinapadeposito kay Mike sa bangko. Sabi niya sa akin, hindi naman daw niya gina-justify yung ginawa niya, pero pinamigay daw niya sa mga lahar victims. Naniwala ka? Sabi niya sa akin, hindi ako kailangan maniwala. Pero alam ko rin na naniniwala din ako na may ginastos siya doon na sarili niya. Isinaisang tabi ni Zenny ang insidente. Tiniis niya ang estilo ni Mike ng 4 na taon, alang-alang sa kanilang 2 anak. Pasulpot-sulpot at minsan nawawala na parang bula. Nare-realize niya yung mga
yung nagiging ginagawa niya. Pero siguro, psychologically or meron na siyang mentally, meron na siyang problema. Naawa ka ba sa kanya? Yeah. Bakit siya nagnanakaw? Naintindihan mo ba kung bakit? Ano ang dahilan? I think he's sick. Yan lang pwede ko isagot. Kasi wala namang pinupuntahan yung pera niya eh. Hindi nagdalawang isip si Sheila na magtungo sa Baguio nang malaman niyang doon nakatira ang pangalawang asawa ni Mike. Ay, salamat. Yun pang sabi ko, ay salamat may asawa siyang iba para hindi ako talaga yung wife. Kakaibang eksena ang nasaksihan ng brigada. Dalawang hindi magkakilala na iisa ang asawa. Itago na lang natin si Mrs. Number 2 sa pangalang Patricia. Hindi siya mabola. Basta gagawin niya. Kasi meron siyang puhunan eh. Like, pagre-regalo. Diba? Magtitreat. Yun pala, hindi mo naman alam kung saan niya kinukuha yung mga ginagamit niya o yung niririgalo niya. Baka ninakaw din. Or something. Sa una yun sa first part. Yung pala puhunan yun. Sa after, pag nahulog ka na sa bitag niya, babawiin niya mas marami pa. Auditor sa Concord Hotel sa Baguio si Patricia nang magkakalala sila ni Mike noong Marso 1997. Mga later part of July, sabi niya, kailangan kung magpapakasal tayo, kailangan ngayon na. Kasi kailangan kong bumalik ng States para i-renew yung papers. Mas maigi na kasama na kita para hindi mahirap yung pagpetition sa'yo. Kasi kailangan doon na. Ganyan. Anong kasal? Ang bilis naman. Whirlwind romance nga, ika-9 ng Agosto, taong 1997, ikinasal ang dalawa sa Baguio. Pero yung sa wedding, yung ginastos, pera ko pa. Kasi nga, pag-akyat daw niya, pagbalik daw niya, hindi nga raw niya nakuha yung mga ibang gamit niya, kaya pati pera daw niya, naiwan niya. So, napasubo na nagtawag na si mami. Hindi naman madami, no? Pero na-prepare na. Alangan namang ibalik mo yung mga karne sa binilhan mo. 9 na buwan tumagal ang kanilang pagsasama. Marso 1998, nanganak pa nga si Patricia. Ngunit pagkatapos noon, ay nawala na rin si Mike nang parang bula gamit ang isang rent-a-car ng isang kaibigan. So, wala nang calls, wala nang lahat until na-recover yung sasakyan sa Luisita compound ng Tuesday after that Sunday na. Yun na yun. So, nag-disappear na siya, so wala na. Hindi na bumalik. Inaakala nating pampelikula lang ang mga kwentong ganito, no? Lalaking tatatlo-tatlo yung asawa, hindi magkakakilala, ngunit sa bawat araw na lumilipas, dala ni na Zenny, Patricia at Sheila ang pait ng kanilang karanasan. May hustisya ba silang makakamit sa panlulokong ginawa sa kanila? Ano ang kapalarang naghihintay kay Mike Villano? Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumawag si Mike Villano sa tanggapan ng GMA. Nais raw niyang ibigay ang kanyang panig. Pinakasalan ko talaga siya sa States, which it's not unconditional, no? Talagang we have a relationship that went with yung love na sinasabi, di ba? No? So hindi ako aware na yung California marriage would be under the Philippine law rin. Unknowledgeable ako with the law between getting married sa States and getting married here sa Philippines. Definitely, no, yung pinakasalan, I was intimidated. What really transpired doon is, one morning, dumating yung ninong niya. We call it yung godfather niya, yung ninong Ernie niya. No? He went there and immediately talked to me and was actually raising his voice na, what are you doing? Ba't hindi mo get married with my granddaughter? Wala ka na magagawa eh. Nandun ako sa kanila. Ayon kay Attorney Pedro Magpayo ng Integrated Bar of the Philippines, ang bigamy ay isang krimen. Ang bigamy ay ang pagpapakasal hindi lang sa iisa, kundi sa iba't ibang mga babae habang valid pa ang unang kasal. Ang parusa, 6 na buwan hanggang 6 na taong pagkakabilanggo. Itong wife number 2 and wife number 3, can we still call them legally single? Yes,
Now, Oo. kahit na may pinangahawakan silang marriage certificate, Kasi di valid yung kanilang second marriage eh. or Di dapat ba valid. ba korte ang mag-clarify Hindi na. Basta napatutuhanan na merong first valid existing marriage, wala yung second and third marriage. So talagang panluloko lang. Oo, panloloko yung. Sa ngayon, kasong estafa ang isinampa ni Sheila laban kay Mike. Hanggang ngayon, nakakulong pa rin ang ina ni Sheila, pero wala na ang pera. Kasi yung mga sister ko nagdududa na dun sa pera. Kasi natalo pa nga rin kami sa case eh. Although binigay na yung pera. I don't think they will have that kind of money. Sa galit, kapwa nais magsampa ni na Patricia at Sheila ng kasong bigamy laban kay Villano. Ibang klase ka, Mike. Sabi ko, alam mo since magkasama tayo, sinabi ko sa'yo, wag mo akong lulukohin. Kasi talagang ikaw yung nagpumilit sa akin magpakasal tayo. Ngayon, naniwala ako sa'yo kasi nga akala ko mahal na mahal mo ako. Huwag kang magpapakita sa akin kasi baka kung anong mangyari. Beforehand, somebody had mentioned it na I was married and I have kids. Ang regret ko, kahit anong nangyari, may genes na dumadaloy dun sa anak ko. Pero through prayers, sisiguraduhin ko na hindi niya yung generation, paano yun? Generation sin? Ano ba yun? Makakat yun. Seriously speaking, when I went to the hospital, it hurt me. Kaya lang I don't have enough sources that time para i-bail out kita dun sa situation mo dun. So I was prompted to go back sa Manila. Ang pinamana ni Mike sa kanya, sama ng loob at daan-daang libong utang sa kanyang credit card. Sanay siya, naggumawa ng ganun. Yun. So, planado lahat eh. Like, lahat ng pupuntahan, lahat ng ipapakita, lahat ng sasabihin, nakaplano. Si Mami, ang una niya talagang sinabi, con. Diba? Con man. Basically, it's with her consent. Pero hindi naman galit, kundi awa ang umiiral sa kalooban ni Zenny, ang Mrs. Number 1 ni Mike. Masasabi mo pa ba, Zenny, na mahal mo si Mike? Gaano mo pa siya kamahal? Mahal na lang because of my kids. Pero yung before marinig ko kasi yung kwento tungkol kay Sheila, nangangarap pa din ako na sometimes mabuo yung pamilya namin. Pero right now, siguro kung 90% no na iniisip ko na may chances pa, siguro ngayon mga 10% na lang na pwede pa kami ulit magsama-sama ng pamilya. She's been there and siguro siya yung tipo ng girl na can accept reality even na yung tinatawag natin martyr, no? Kaya lang kasi she knows me. Ngunit sa pag-iimbestiga ng brigada, natuklasan naming hindi lang pala sila ang may reklamo laban kay Villano. Pati ang manager ng What's On newspaper ay naglabas ng kanyang mga hinaing. We're also like a victim here actually. And I think he's really using, our good name because we've been in business for like 18 years and I think he's taking advantage of that. Ayon kay Butch Bonsol, 7 katao na ang tumatawag sa opisina at inirereklamo si Mike. Butch was competition with the industry that we have at this moment. Malaki ang natutunan ni Sheila sa panlolokong ito. Mahirap ang kanyang naging karanasan. Kasi hindi naman pag-ibig yung umiral. Naibig na lang ako dahil naawa at saka kala ko talagang mahal niya ako. Pero hindi talaga totoong pag-ibig yung nanguna, awa talaga. She was saying to you na she was the victim. Pero really, for a fact, no, she was a victim and I was also a victim on that. Para naman kay Patricia, ang asawa ni Mike sa Baguio, 1 year and 5 months na ang kanilang anak. Kung may mabuting dulot si Mike, Anya, marahil yun na. Bayaran mo lahat ng kinuha mo. Triple. Dahil ikaw ay isang taong buhay na naglalakad pero masahol pa sa patay na tao. In and out, you're a rotten person. Hindi ko naman sinasabi we don't have a good time, no? Or
it's all part of life. Pero kasi that time naman, you're older than me. You are way much older, 8 years old to 9 years old older from me. Si Zenny handa nang tanggapin na siya na lang ang magpapalaki sa dalawa nilang anak ni Mike. Still praying na dumiretso yung buhay niya. Magbago siya. Kahit wala na ako. Kahit wala na kami. Kahit na dumiretso yung buhay niya at the expense of his kids, ako. Basta dumiretso lang. With Nancy, I still love Nancy. Ang kasong ito ay isa lamang sa daan-daan at libu-libong kaso ng bigamy sa Pilipinas. Sila, 3 lamang sa mga biktima ng panlilinlang at panloloko ng mapagsamantala. Totoo't hindi biro ang pag-aasawa. Ngunit lalong hindi biro ang manira ng buhay ng iba. Para po sa Brigada 7, ako si Karen Davila, reporting.